Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong laakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Mga kapatid kay Kristo, wala pong sinuman ang dapat mangamba kung tayo ay may tunay na pananalig kay Jesus Nazareno. Kung tunay natin siyang minamahal o iniibig. Ito ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno hindi na gumamit pa ng anumang pabulaklak na pananalita. Diretso at tahasan ang kaniyang sinabi na nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad. At napakasimple ng pahayag ni Jesus Nazareno. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, lakas, kaluluwa, at pag-iisip. At kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Napakasimple at klarado ang nais ipahayag ni Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Dahil kapag iniibig natin ang Diyos,
hindi tayo mabibigo. Pagmasdan ninyong mabuti ang pagkakaiba naman ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Ang pag-ibig sa tao, ang pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa asawa, at pag-ibig sa anak, pag-ibig sa kaibigan, yan ay parating hindi sasapat at laging magkukulang. Tayo pong mga tao, maraming limitasyon. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan at walang katapusan. Walang limitasyon at walang kupas. Ibig sabihin, tanging Diyos lamang ang makapupuno ng lahat ng kakulangan sa ating buhay at hindi ang tao. Kaya nga kung inyong mapapansin, nagdagdag si Jesus, ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong lakas. Kasi hindi nga tayo mabibigo at hindi tayo makakaranas ng kasawian kung buo ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang pagmamahal ang isa sa pinakamakapangyarihang karanasan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang isang taong hindi marunong umibig ay isang taong walang gana sa buhay. Uulitin ko po, ang isang taong hindi marunong umibig ay isang taong walang gana sa buhay. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng motibasyon sa atin. Magbigay ako ng halimbawa sa mga magulang. Di ba nung kayo'y nagkaroon ng mga anak na bata, lahat ng bagay gagawin ninyo dahil iniibig ninyo ang inyong anak. Kahit mahirap gumising sa umaga para magluto at maghanda para sa inyong mga anak, gagawin at gagawin ninyo. May motibasyon kasi kayo dahil kayo ay umiibig. Maglalaba, magpaplansya, ang mga tatay, magtatrabaho, mag-overtime para sa kanilang mga anak na kanilang iniibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay. Ang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng iba yung pag-asa upang wag tayong sumuko sa ating buhay. Kaya nga ang pag-ibig, ayan ang pinakamakapangyarihang karanasan na maaari nating masumpungan sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Kaya mga kapatid kay Kristo, piliin natin lagi ang umibig sapagkat kung nasaan ang pag-ibig, naroroon ang Diyos. Kaya kapag pinili natin ang umibig, pinipili natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi po madali ang mabuhay, ngunit magiging madaan ang mga pagharap natin sa buhay sa mga pagsubok na ito kung tayo ay marunong umibig, kung tayo ay tunay na nagmamahal. Tanggapin natin ng buong pagmamahal si Jesus Nazareno, sapagkat si Jesus ang pag-ibig ng Ama para sa ating lahat. Isinugon niya si Jesus Nazareno sa ating mundo sa simpleng kadahilanan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat iniibig ng Diyos Ama. Kaya kahit kanyang bugtong na anak, handa niyang ibigay
para sa bawat isa sa atin na lubos-lubos ang kaniyang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon din tayo ng lakas ng loob upang umibig. Dahil pinadama naman sa atin ni Jesus Nazareno ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. At ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat ay ang pag-aalay ng buhay para sa kanyang iniibig. Si Jesus Nazareno, nagpasa ng krus. Si Jesus Nazareno, ipinako sa krus. Lahat kinaya niya. Lahat tinanggap niya na hindi naninisi, na hindi nagrereklamo sa simpleng kadahilanan sapagkat iniibig tayong lahat ni Jesus Nazareno. Kaya ang hamon sa ating lahat, naway matuto din tayong umibig ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen.